Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Pasensya na po, inulit ko yung umpisa ng live nun, may nagkamali ako dito. Ayan, kaya muli, magandang araw po sa ating lahat. Tayo ay dadako na dito sa ating pagpapatuloy dito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan. Tayo ay magpapatuloy dito sa ating naumpisahang topic sa nung July 1, inumpisahan natin yung Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ayan, at nandito tayo sa ating pang day 19. Ito ay ang ating topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life is a 28-day series. So, kahit ngayon ay July 23, no, yung ating topic ay pang day 19. And tomorrow, meron tayong pang day 20 and 21. Yun yung ating pagtatapos ng ating third week. Ayan, patapos na tayo sa ating third week at papunta na tayo sa huling week ng topic na ito. Ayan. So, sa ating pagpapatuloy, tulad ng dati, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa oras na ito at sa pagkakataon na ito na kami ay magpapatuloy sa aming gawain, Panginoon, na nasimulan. At patuloy namin hinihiling ang iyong presensya at gabay, Panginoon, na ikaw po nawa ang manguna sa aming gawain na ito. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng mga salita mo na aming mapagbubulay-bulayan ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at maging liwanag sa aming pamumuhay. Patuloy din namin hinihiling ang iyong gabay sa mga anak mo na nasa trabaho, nasa paaralan, Panginoon, sa mga oras na ito na hindi namin kasama sa ganitong gawain. Hinihiling namin ang iyong pag-iingat sa kanila at tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Dinadalangin din namin, Panginoon, na nawa ang mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay, ay patuloy mo pong haplusin at pagalingin. Hinihiling ko ang patuloy mong paghaplos sa aking daddy na patuloy siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Gayon din po ako, Panginoon, sa aking tiyan. Ano man yung nararamdaman ko, Panginoon, ikaw rin po ang humaplos at magpagaling dito. At ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na maglinis sa aming puso't isipan at gawin kami nawa laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. A blessed morning. No? Good morning kay Ading Shirley. Ayan. At sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. And today, tinatalakay natin ulit yung ating pang day 19 na dito sa ating Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. At ngayong araw na to, no, tatalakayin natin kung paano maging tapat at maaasahang kaibigan o kasama sa community. Ayan. Ang title po nitong ating day 19 is Ang Biyaya ng Pagiging Maaasahan or the Grace of Reliability. Kahapon, no, tinalakay natin yung about integrity, no, sa integridad natin sa ating trabaho, sa ating pakikipag ugnayan din, no, or pagpapakita natin, no, ng kabutihan, no, sa ating mga nakakasama, no, sa tahanan, sa trabaho, sa community. Tinalakay natin, no, yung pagpapakita ng kabutihan kahit sa mga taong mahirap pakisamahan. Ayan. So ngayon naman, dadalhin natin, no, ang ating topic sa dadalhin natin yung ating quiet power sa ating mga sa ating mga pakikipagkaibigan.
Yan, at pakikisalamuha sa ating community. Basahin muna natin yung ating Bible verse na matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 24. At ito po yung sinasabi sa Tagalog version ng ating King James. Ayan. May mga kaibigan na nagpapahamak sa isa't isa. Ngunit may kaibigan na mas malapit pa kaysa kapatid. Ayan. No? Siyempre, gusto natin, no, tayo yung kaibigan na mas malapit pa, no, kaysa kapatid. Ayaw natin na maging kaibigan na nagpapahamak. Siyempre gusto natin tayo yung kaibigan na pwedeng malapitan, tayo yung kaibigan na naaasahan. So sa mundong ito, madalas, no, ay etong mundo na ito, no, madalas ay puno ng pangsamantalang relasyon. Ang pagiging isang maaasahang kaibigan o kasama ay isang malaking liwanag. No? Totoo yan itong panahon natin na ito, no? Sa napakabilis ng takbo, no? Dahil lagi tayong on the go, laging active. Ang social media isa yan, no, sa madalas pumupukaw ng ating atensyon. At minsan yung ating relationship, no, sa ating kaibigan madalas na ko-compromise dito sa klase ng takbo ng mundo ngayon. Bakit ko yun nasabi, no? Sa social media kasi nagiging ang bilis nating mag-judge minsan pagka may nakita tayo, no, na hindi naman natin alam yung buong kwento. Parang na agad, no, nagagamit kasi ng kaaway itong ganitong gawain, no, para ang isang tao ay mabilis magkaroon ng reaction, dahil syempre visually may nakikita ka. Dito sa social media dito lumabas yung mga artificial intelligence o AI, no. So minsan hindi mo naman alam talaga kung ano yung talagang totoong pagkakagawa, di ba? Pero minsan yung judgment natin, di ba? Kaya itong AI ay nagagamit to sa sa kung masama yung isip ng isang tao, magagamit niya ito sa paninira. Kung mabuti yung kanyang kaisipan, magagamit niya ito sa magandang paraan. Ayan. At dito, pati yung ating relationship sa ating kapwa, nagagamit din ito no? Nakakasira din minsan kung hindi natin ito gagamitin ng may pag-iingat. Ayan. So, dito sa binanggit ko kanina, no, ang pagiging isang maaasahang kaibigan, no, o kasama ay isang malaking liwanag. So ibig sabihin, yung kaibigan na kahit hindi kayo nagkikita o hindi kayo madalas nag-uusap, no, hindi nababago, no, yung samahan ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, I'm grateful, no, na meron akong mga kaibigan na kahit nasa ibang lugar sila, no, nasa ibang bansa o yung iba nandito na busy sila, marami silang ginagawa. Pero alam mo yun, parang pagka nagkita kayo, alam mo na walang judgment, no, doon sa personality, kasi syempre bawat isa sa inyo, you are growing differently, no. Katulad ako, meron akong mga kaibigan nung high school na syempre very close kami, no, mga barkada kami, and then nag-college, nagkatrabaho, no. Syempre maraming nabago sa amin. Pero we are excited pagka nakikita kami na i-share kung ano yung mga nabago sa amin, ano yung meron sa amin, ganyan. So, parang curious ka na ano yung update sa kanya, ganyan. Kaya, alam mo yun, yung
yung bagay na yun, no, na chine-cherish ko, and thankful ako sa Panginoon na meron akong, binigyan ako, no, ng mga ganong kaibigan. At in that way, no, dapat tayong mga Kristiyano, meron tayong ganong klase, no, na kaisipan, na lagi tayong may magandang kaisipan doon sa ating kapwa, no. Ang quiet power, no, ay makikita sa pagiging totoo. Ayan. Totoo sa ating pakikitungo. Siyempre, kasama dyan yung ating pananalita, no? Totoo tayo sa ating pakikisama, sa ating pananalita, sa ating pakikipag-usap, at siyempre sa ating pangako. Ayan. Pero minsan, no, merong circumstances na minsan merong kang ipinangako na hindi mo kayang matupad, no? Deserve, no, nung taong pinangakuan mo na dapat ay explain mo bakit hindi mo nagawa, no? At least, no, you have the responsibility, no, na explain mo bakit hindi mo ito nagawa. Ibig sabihin, sa isang tao na pinapahalagahan yung relasyon, napakahalaga yung bibitawan niyang salita, no, dito sa tao na ito. Kung siya ay nangako, pilitin niyang matupad. Kung hindi niya kayang tuparin, mag-explain siya bakit hindi niya matupad, no? At yung pangunawa ay depende na rin, no, sa isang taong kung ganun ka rin kahalaga sa kanya, mauunawaan ka niya. Yan. Kapag sinabi nating darating tayo, yan, dapat darating tayo. Kapag nangako tayo na ipapanalangin natin ang isang tao, so dapat ginagawa natin ito. Hindi natin kailangang maging kailangang maging ano bang tawag doon, yung grupo, no, hindi natin kailangan na i-sacrifice yung isang sitwasyon na kunyari ay nangako ako dito, naku, nahihiya na ako, ayoko nang magpakita, ayoko nang ano. So, minsan nahihiya ka. So, yun yung isa-sacrifice mo, yung nararamdaman mo, kesa pahalagahan mo yung isang tao na kailangan mong mag-explain sa kanya bakit hindi mo ito nagawa. Kasi honestly, ako po, ay hindi naman ako ganun ka-perfecto na pagka sinabi ko yung isang bagay, ay talagang nagagawa ko. Minsan, andoon yung gusto ko siyang gawin, pero hindi ko na i-deliver. Meron mga circumstances na hindi ko siya nagagawa. Pero, ang mahalaga doon is nag-e-explain ka. Naalala ko noon, no, ako yung palaging late sa usapan. Pagka meron kaming meron kaming usapang mga magkakaibigan na kailangan ay magkita-kita. Nung time na yun, inaasahan na nila yan. Naku, late na naman yan si Arlene. Lagi akong late. Pero, ang isang bagay na pinipilit ko talaga is magpakita. Ayan. Kahit minsan nalilate ako, pipilitin ko kahit minsan merong circumstances na hindi ko ina-expect, no? Iyan yung pagpipilitan ko talagang maka-attend. Pero dumarating din yung time na kahit gustong-gusto ko, meron talagang dumarating na sitwasyon na hindi ka makapunta. Sumama yung pakiramdam mo o ganyan. Kailangan mag-explain ka o sabihin mo, no, kung ano yon. So, sapat na, no, ang maging taong alam nila yung na ikaw yung nasasandalan nila, naaasahan nila, no, dun sa mga oras na kailangan nila, no, yung kailangan nilang marinig kung ano yung dapat mong sabihin. Yung pagiging maaasahan or reliability, no, isa itong practical na paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig, no, sa ating Panginoong Diyos. Yung pilitin natin na maging reliable tayo sa ating mga salita. Isa, no, sa mga example dito ay si
Jonathan. Ayan. So sa ating Bible, no, sa 1 Samuel chapter 20 verse 16 to 17, no, maaalala natin si Jonathan na kaibigan, no, ni Haring David. Si Jonathan ay nagpakita ng isang tapat at maaasahang pagkakaibigan kay David. Kahit alam niyang si David, no, ay siya yung papalit sa kanya, no, sa kanyang trono, kasi si Jonathan ay anak ni Haring Saul, no, at si Haring Saul nung panahon na yon, no, ay nagbago, no, yung kanyang ugali, kaya inalis ng Panginoong Diyos ang trono sa kanya at ito ay malilipat kay Haring David. At si Haring David ay matalik na kaibigan ni Jonathan. Ayan. Kahit, no, alam niya na si David yung papalit sa trono na para sa kanya, hindi siya nagselos o tumalikod. Sa halip, no, prinotektahan niya, no, na si Haring David at sa kanyang ama, no, prinoteksyonan niya si Haring David sa kanyang ama at ipinakita niya yung kanyang pagtulong, no, sa kabila nung ganong sitwasyon, no, na nagkaroon ng problema sa ama ni Jonathan na si Saul, na si Haring Saul at saka kay Haring David. So yung kanyang katapatan at pagiging maaasahan, yun yung nagpanatili hanggang dun sa huli, nagpanatili sa kanilang pagkakaibigan, no, hanggang sa dulo. Kaya ito yung magandang maalala natin, no, na isang character sa Bible, si Jonathan, sa kung paano siya naging totoong kaibigan. Yan. Mahalaga, no, ang isang pagiging mabuting kaibigan. Kung tayo ay mabuting kaibigan, magkakaroon din tayo ng mabuting kaibigan. Ayan. So, meron yung time na na-experience ko rin na nagkaroon ako ng isang matalik na kaibigan, no, sa trabaho. Pero nasira kami dahil sa alam niya yung mga nais ko, alam niya yung mga gusto ko, and nagkaroon ng sitwasyon na kumbaga kinalimutan niya, no, na ito yung mga sinabi ko sa kanya, no, at sa harap nung boss namin, no, iba yung sinabi niya. So yung time na yon na naisip ko na nakalimutan lang kaya niya na binanggit ko sa kanya, o meron pang naging mas malalim na reason. Kaya minsan, ano, sa simpleng pananalita, nasisira yung pagkakaibigan. Kasi meron kang expectation, no, minsan na pagka ito yung pinag-usapan nyo, secret to. Kunyari, secret to sa atin lang to. Yan. Tapos ngayon, sinabi mo sa kanya, huwag mong sasabihin, ha, secret lang talaga natin to. Ngayon, dahil iba, no, yung intention mo, kung bakit sinabi mo yung sekreto na yun, or sabihin mo na ang intention mo is maganda naman, no, gusto mo siyang tulungan, still nawawala yung tiwala, no, ng isang tao. Pero kung later on, no, maisip din ng isang tao na yung ginawa mo talaga is reasonable naman, no, still mababalik pa rin, no, yung inyong samahan. Pero kung lilitaw din yung intention, yung damdamin mo kasi doon, yung damdamin ng isang tao na sumira sa usapan, lilitaw yung intention, no. Kaya ang mahalaga dito kasi yung pag-ibig mo. Kung nananatili yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, mananatili rin yung katapatan mo o katapatan ng salita mo sa kanya. Yan. Kaya dito pinapakita yung kahalagahan, no, nung katapatan. Si Jonathan naipit to sa isang sitwasyon, no. Na imaginein mo, ama niya yon na
at naging kaaway ng tatay niya, no, si Haring David. Pero dahil andoon yung pag-ibig niya, no, nanatili, no. So hindi siya nagdalawang isip, no, na proteksyonan yung kanyang kaibigan sa kanyang ama. Ayan. So magandang bagay ito, no, na napaalala sa atin na napakahalaga ito ay isang quiet power, no, na of a godly life, yung pagiging tapat sa ating pananalita. Ngayong araw na ito, ang hamon sa atin is yung tinatawag na follow through. Isipin natin yung isang pangako na maaring nakalimutan na natin. Ayan. Ako, nung pinag-aaralan ko to kanina, sabi ko, ano ba yung isang pangako na nakalimutan ko? Bigla ako ngayon naalala lahat ng mga naipangako ko na ay hindi ko pala nagawa, no? So magandang napaalala rin sa atin. Totoo niyan, ako yung unang tinamaan dito kasi may mga naipangako ako, no, na ay napupuntahan ko, na dadalawin ko, na gagawin ko para sa kanya, na hindi ko pa nagagawa. Pero hindi pa naman late, no? It's not too late. So dito sa ating action challenge, isipin natin, no, yung ako hindi lang isang tao yung naalala ko pero dito sa action challenge natin, isang tao na pinangakuan natin na maaring nakalimutan natin, no, at maliit man o malaki yung ating pinangako diyan sa ating kaibigan, kapamilya o kakilala, no, kailangan to pa rin natin tong pinangako natin na ito. O kaya naman mag-text o tawag tayo, no, sa kanya para ipaalam natin, no, na naaalala ko, meron akong pangako, hintayin mo, gagawin ko yan. Yun. Sabihin natin na nandito lang tayo, no, hindi natin siya nakakalimutan kasi ang bilis na maramdaman ng isang tao na hindi siya mahalaga kapag nagbitaw ka ng salita sa kanya at hindi mo tinupad. Parang yung bata, no, naalala ko yung anak ko si Christine, nung bata yan, wag mong papangakuan yan kasi talagang maaalala niya yan kahit libang-libangin mo, no. Siguro makalimutan niya ng mga after nun, maaalala pa rin niya. Kaya minsan, no, sa atin din lalo na sa isang kaibigan, mabilis niyang maramdaman na nakalimutan na siguro ako kasi binanggit niya sa akin to Yan. So paano ba tayo wag magiging makakalimutin, no? Di ba sa takbo ng panahon ngayon, napakadaming bagay na pwedeng pumukaw sa attention natin, no, para makalimutan natin yung mga nagbibitawan nating salita. So humingi tayo ng apology kung nakalimutan natin. And katulad nung nakaraan, meron akong pinsan na sabi ko tatawagan ko siya. And then after noon ay nawala na sa isip ko na matawagan siya. And then yun na nga, hanggang sa nag-message naman ako, no, na sabi ko nag-sorry naman ako na nawala talaga sa isip ko. Ayun. So yung mga bagay na yun, no, kailangan natin na maging mapagmatsyag or siguro pagtuunan natin ng pansin, no, sa ating sarili na kailangan natin na magkaroon nitong yung word of honor. Ayan. So ang pagiging maaasahan, no, ay nag-iiwan sa atin ng magandang marka sa puso ng iba. So sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating mga salita at mga pangako, nagiging kanlungan tayo ng tiwala sa isang mundong madalas ay may pagdududa. Ayan. A blessed morning po sa bawat isa. Kung meron kayong nais idagdag, no, feeling ko kasi parang ang dami ko pang maiisip dito sa topic na ito. O kung meron din kayong experience na gusto nyong i-share, pwede po ninyong i-comment. Huwag kayong mahiyang mag-comment dahil anumang bagay na i-share nyo ay magiging pagpapala pa rin yan, no, sa atin dahil ito ay experience na gusto nyong i-share na learning,
no? Yung learnings nyo ay makakatulong din yan para sa atin, para sa mas lalo pa nating ma-enhance yung ating buhay Kristiyano, yung ating ugali, no? At pakikitungo sa ating kapwa. Muli, a blessed day, a blessed hindi na morning, a blessed noon sa bawat isa. At bago po tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Maraming salamat at pinaalala mo sa aming Panginoon ang kahalagahan ng word of honor. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming makapanakit ng damdamin at huwag naming makalimutan, Panginoon, ang anumang salitang aming na bibitawan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan na matupad namin ang anumang pangako na aming bibitawan ng may magandang intention. Tulungan mo, Panginoon, na ang intention namin palagi ay magkaroon ng magandang relationship sa aming kapwa at lalo't higit sa iyo. Kung kami man ay nangangako sa aming kapwa, ay tulungan mo kami matupad namin ito, lalo't higit, Panginoon, ang aming pangako sa iyo, Ama. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, a blessed day po sa ating lahat. To God be all the glory. Take care and God bless.